Shannon Valderrama's POV. Iminulat ko ang aking mga mata, ang sarap ng tulog ko kagabi, grabe. Bakit parang may mabigat na nakadantay sa mga hita ko, at may kung anong nakayakap sa bewang ko? Napangiti ako. Oo nga pala, magkatabi kaming natulog ni Arthur kagabi. Alam kong nakakahiya yung pagyaya ko sa kanyang matulog dito, pero kasi nadala lang ako ng sobrang takot. Bumaling ako ng tingin sa gawing kanan ko, kung saan bumungad sa akin ang gwapong mukha ni Arthur na tulog pa rin. Inangat ko ang kanan kong kamay, at inilapit ito sa mukha niya para haplosan ito. Nasabi ko na ba sa'yo na ang gwapo mo? Pinaglakbay ko sa bridge ng ilong niya ang hintuturo ko. At halos takasan ako ng dugo sa katawan, nang magmulat siya ng mga mata. Hindi pa, ngayon pa lang. Nakangising sabi niya. Hala, nakakahiya, baka isipin niya pinagpapantasyahan ko siya. Nagbabalak na sana akong bumangon, pero hindi ko magawa dahil sa higpit ng yakap niya sa bewang ko, plus yung binti niya pang nakadantay sa akin. Saan ka pupunta? Arthur, let me go. Nagpupumiglas ako sa pagkakayakap niya. Parang kagabi lang parang kang torture kung makayakap, natatawang sabi niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Excuse me, anong torture ka dyan? Ginawa mo pa talaga akong unggoy. He chuckled. Hindi ko naman sinabing mukha kang unggoy, ang sabi ko lang parang dahil sa higpit na yakap mo sa akin kagabi, na paghahalataan ka tuloy na patay sa akin, he said then he laughed. Pinamulahan ako. Kailangan niya ba talagang ipaalala? Kahit ako din mismo, hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng kapal ng mukha kagabi. Teka, what did he said? Ang kapal naman ng mukha mo Mr. Arthur. Anong patay na patay sa'yo ang sinasabi mo dyan? Depends ako. Aminin mo na lang kasi na may crush ka sa akin, tudyo niya sa akin. Hindi kaya, hindi kita crush. Tinulak ko siya at nagmadali akong lumabas ng kwarto. Rinig na rinig ko ang paghagalpak niya ng tawa. Kainis. Nakakainis siya. Nagtungo ako sa banyo at naghilamos ng tubig sa mukha. Alam niya na kaya na may gusto ako sa kanya. Masyado ba akong halata? Shannon aalis lang ako saglit, may kailangan lang akong asikasuhin. Na naman, saan ka na naman pupunta? Hindi ba pwedeng isama mo na lang ako? Malungkot kong sabi. Shannon, hindi pwede. Trabaho ang pupuntahan ko, hindi ako maggagala. Trabaho? Anong trabaho naman iyon? Hindi mo maiintindihan kahit ipaliwanag ko, masyadong komplikado. Ano ba kasi iyon? Heist. Hindi bale na nga lang. Magtatagal ka ba doon? Tanong ko. Saglit lang ako, para namang kaya kitang iwan ng matagal. Napakagat ako sa pangibabang labi ko, para pigilan ang mapangiti. Mag-iingat ka ha. Umuwi ka agad once na matapos ka sa kung anumang trabaho iyang gagawin mo. Tapos ibili mo ako ng pizza pag uwi mo. Bahagya siyang natawa, iyan lang. Pizza lang wala ng iba pa. Nag-isip ako. Gusto ko rin pala ng milk tea, tagal ko na ring hindi nakainom noon eh. Okay, noted miss. Nasa gitna kami ng pag-uusap ni Arthur nang may kumatok sa pinto. May inaasahan ka bang bisita Arthur? Tanong ko. Si Ira na siguro iyan, sagot niya. Ira, bakit siya nandito? Nakiusap kasi ako sa kanya na bantayan ka. Ano? Napalakas ang boses ko. Oo lang Shannon, para bantayan ka. Baka kasi may maisip ka na namang gawin, at baka this time hindi lang maliit na sugat ang makuha mo. Mabuti nang sigurado, para naman kahit hindi kita kasama ay panatag ang loob ko. Nagpapatawa ba siya? Ipapabantay niya ako sa babaeng iyon. Hindi naman sa ayaw ko kay Ira, para kasing ang awkward lang ng dating. Hindi ko siya kayang makasama, pakiramdam ko kasi karibal ko siya kay Arthur. Halata naman kasing may gusto siya kay Arthur. Arthur hindi naman nakailangan. Kailangan Shannon, putol niya sa sasabihin ko. Kung ganoon kay Lorna mo na lang ako ipabantay, ani ko. Isa pa iyan eh. Hindi ko pa siya nakakausap at nasisita. Inutusan ko siyang bantayan ka, pero anong ginawa niya? Iniwan ka niya, iyan tuloy nasugat ka pa sa paglalaba. Gusto kong humagalpak ng tawa. Yung Arthur niyo hindi pa rin nakaka-move on, magaling na nga ang sugat ko lahat-lahat. Nagkaroon kasi ng emergency si Lorna ng time na iyan. Kahit ano pa ang dahilan niya, hindi ka pa rin dapat niya iniwan, mapait na sabi niya. Oo na, si Ira na,
wala naman na akong magawa eh. Ira is a very nice, for sure magkakasundo kayo. Sana lang. Mukha naman talagang mabait si Ira, pero hindi naman pwede na dumipende lang tayo sa panlabas na anyo ng isang tao. Minsan ang kagandahan ng panlabas na anyo, ay kabaliktaran ng ugali. Lahat ng tao ay may tinatagong kulo. Ira, pakibantayan ng maayos iyang si Shannon, baka mamaya kung ano na naman ang gawin niyan. Bili ni Arthur kay Ira. Kapag nagpasaway i-text mo ako, para wala siyang pasalubong sa akin, aniya pa. Arthur naman, tinatroto mo naman akong bata maktol ko. 'Cause you are like one Shannon. Aniya at bahagya pang pinisil ang ilong ko. Napasimangot ako, habang si Ira naman ay bahagyang natawa. Huwag ka mag-alala Arthur, aalagaan ko ang prinsesa mo. Dapat lang kasi kung hindi wala ka ring pasalubong sa akin. Arthur, alam mo namang maasahan mo ako palagi. Nginitian siya ni Arthur. Ano nga ulit yung gusto mo? Alam mo na iyon. Oo nga pala, your favorite chocolate. Naging paborito ko yun dahil sayo. Lagi mo kasi akong inuuwian noon sa tuwing uuwi ka dito sa probinsya. Kailangan niya ba talagang ipamuka sa akin na alam ni Arthur yung favorite food niya? Arthur, huwag mo din kakalimutan yung sa akin ha. Paalala ko sa kanya. Of course, nakastock na dito yan. Itinuturo ang sentido niya. Dapat lang, kasi sa oras na malimutan mo yung pinapabili ko, hindi ka makakauwi dito, nagsungit Sanjitan ako. He laughed lightly. Noted my senyorita, my senyorita. I like it. It's more good than mahal na senyorita, pero mas better kung mahal kong senyorita. Ang landi mo Shannon. Sige na, aalis na ako. Pakabait ka, aniya, at naestatwa ako sa sunod niyang ginawa, hinalikan niya ako sa noo. Ikaw naman, mag-ingat ka, atal na sabi ko. Shannon Valderrama's POV. Nag-breakfast ka na ba? Tanong ko kay Ira. Nakaupo kami dito sa sala. Gusto ko sanang magkulong na lang sa kwarto, pero ayaw ko namang isipin niya na saplada at maarte ako. Tsaka there's a part of me na gusto pa siyang makilala ng lubusan. I just realized kasi na hindi dapat ako minas sa kanya. Oo, bago ako pumunta dito. Okay, sandali kaming nabalot ng katahimikan, pero hindi nagtagal ay nabasag din ito nang magsalita si Ira. Gaano na ba kayo katagal ni Arthur? Bigla niyang tanong. Sasagutin ko ba siya? Anong isasagot ko? Yung totoo. Na almost 2 months pa lang. No, hindi. Baka isipin niya na bago pa lang kami, kaya may chance pa magkahiwalay pa kami. 3 years na. Pagsisinungaling ko. Ang tagal niyo na pala, aniya. Baka sa tinig niya ang lungkot. Paano naman kayo nagkakilala? Tanong niya ulit. Napangiti ako nang mag-flashback sa isipan ko ang first encounter namin. Sinusungitan niya pa ako noon Tapos ako tinatarayan ko siya. Pero tignan niyo naman kami ngayon, ang lapit na ng loob sa isa't isa. At hindi lang iyon, kasi heto ako, nahulog na ang loob sa kanya. Siya kaya, do we feel the same way? So naano nga Shannon? Salita ulit ni Ira na nagpabalik sa utak kong naglalakbay. Nagkakilala kami sa, ano na? Anong isasagot ko? We met in bar? Oo, sa bar nga. Imbento ko. Nagpupunta ka pala sa ganiyang uri ng lugar. Alam ko kung anong gusto niyang iparating, iniisip niya siguro na liberated akong tipo ng babae. Never pa kaya akong nakapasok ng bar. Hindi naman, napilitan lang akong magpunta nung time na iyan, birthday kasi ng friend ko. At buti na lang din nagpunta ako, kung hindi edi wala akong Arthur ngayon, edi hindi sana kami nagkakilala. Nginingitian niya ako, pero hindi ito umaabot sa mga mata niya. Alam mo ba, nakakatawa nga yung first encounter namin Biruin mo ba naman kasi, sinusungitan niya ako. Kaya ayon tinatarayan ko siya. Akala niya siguro madadala niya ako sa mga pagsusungit niya. Hate na hate kaya namin yung isa't isa noong una, but now hindi na, masayang kwento ko. Ganoon ba, congrats sa inyo, at sana magtagal pa kayo. Ramdam ko ang pait sa boses niya. Salamat, aniko. Muli kaming nabalot ng katahimikan, at this time ako na ang bumasag nito. Nasabi sa akin ni Arthur na magkaibigan na kayo bata pa lang. Pwede bang kwentuhan mo ako tungkol sa kanya? Oo naman, aniya. Ako lang ba o talagang mukhang napipilitan lang siya?
Pero kaunti lang ang maibibigay ko sa'yo, hindi ko na rin siya ganoong nakakasama, dahil minsan lang naman siya umuwi dito sa probinsya. Paanong minsan lang umuwi dito? Nagtataka kong tanong. Sobrang busy niya kasi sa trabaho. Oo nga pala, sang-ayon ko na lang. Ayaw ko namang mapaghalataan na wala akong kaalam-alam kay Arthur. Ano bang paboritong ulam or pagkain ni Arthur? Tanong ko. Hindi mo alam. Hindi makapaniwala niyang tanong. Ano ka ba? Syempre alam ko. Baka lang may iba pa siyang favorite peke akong natawa. Maliban sa kare-kare ay paborito niya rin ang sinigang, kahit anong sinigang mapa hipon man iyan, bangus o baboy. Oo, paborito niya talaga iyang sinigang, kunwari ay alam ko, pero sa totoo lang wala talaga akong alam na pagkaing paborito ni Arthur. Palagi na lang kasi ako yung tinatanong niya. Ni minsan hindi ko man lang siya natatanong, pero ang napansin ko mahilig siyang uminom ng kape. Ano na lang? Ano yung mga hilig niyang gawin? Tanong ko pa. Hindi ko na alam iyan eh. Napayuko siya. Marami na kasing nagbago sa kanya. Ah, ganoon ba? But anyway thanks sa ilang shiner mo. Tipid ko siyang nginitian. Kapag ba ganitong umaalis si Arthur? Anong oras siya nakakauwi? Tanong niya. Maya-maya lang nandito na iyon, mga bago mag-lunch, sagot ko. Ah ganoon ba? Tanging nasabi niya. Sandali lang ha. CR lang ako, paalam niya. Sige. Alam mo na naman siguro kung nasaan di ba? Wow kung makapagtanong ka naman Shannon. Para namang ang laki nitong bahay. At isa pa, paniguradong alam niya iyon, kasi baka nga lagi siyang nandito noong mga panahong wala pa ako sa buhay ni Arthur. Remember, she's the first girl in Arthur's life, other than his morn. Alam ko, aniya at iniwan na ako. Nandito na ako. Kusa nang umukit sa labi ko ang ngiti nang marinig ang boses ni Arthur. Pagpasok niya pa lang dito sa sala, dinambahan ko na siya ng yakap. Napaghahalataan kang sobra mo akong na-miss, tudyo niya sa akin. Agad akong napahiwalay sa kanya. Huy hindi agad kong sabi. Nakauwi ka na pala Arthur. Si Ira, obvious naman di ba? Yeah, kakarating ko lang. Heto nga pala yung pasalubong mo. Ibinigay niya kay Ira ang tanging isang supot na dala niya. Teka, iyon lang ang dala niya. Nasaan yung para sa akin? Tinanggap ni Ira yung binigay ni Arthur. Salamat dito. Sa wakas makakatikim na ulit ako nito. Tagal na rin kasi nang huli akong nakakain nito. Dinamihan ko iyan para hindi ka mabitin, ani Arthur kay Ira. Yung akin Arthur. Tanong ko. Pasensya na Shannon. Hindi ko nabili, aniya. Ha? Bakit hindi? Napataas ang boses ko. Yung kay Ira nabili mo, tapos yung sa akin hindi. Himutok ko. Ang daya niya naman, yung akin pa talaga yung hindi niya nabili. Napaghahalataan naman siya, mas pinapaboran niya si Ira. Hindi ko tuloy mapigil ang malungkot at magselos. Shannon kung gusto mo hati na lang tayo dito, tutal marami naman ka, wika ni Ira. Ayaw ko niyan, hindi ako mahilig sa sweet, labas sa ilong na sabi ko. Biglang humagalpak ng tawa si Arthur. Kita niyo yung ugali ng lalaking ta. Tinawanan pa ako. Sinaman ko siya ng tingin. Napaka-cute mo talaga, ani ni Arthur sabay pisil sa magkabilang kong pisngi. Hey stop it. Bitawan mo yung pisngi ko. Hindi ako makapagsalita ng maayos, dahil sa pagkakahawak niya sa magkabila kong pisngi. Hindi ka na mabiro no. Aniya at binitawan na ang pisngi ko. Pakiramdam ko tuloy pulang-pula na ito. Sa tingin mo ba talaga makakalimutan ko yung sayo? Na hindi ko nabili. Hindi mangyayari iyon. Kahit palibutin ko ang mundo kakahanap sa mga gusto mo, maibigay ko lang ang gusto mo gagawin ko, mapasaya lang kita. Yung inis na nararamdaman ko agad na naglaho. Sandali may kukunin lang ako, aniya at lumabas ng bahay. Nakabalik din siya agad bitbit ang 2 plastic, na naglalaman ng 6 na cup ng milk tea, at 3 box ng pizza. Heto na yung sayo, my senyorita. Inabot niya sa akin lahat ng hawak niya. Kung kanina ang dahilan ng pamumula ng pisngi ko, ay dahil sa pagpisil niya sa pisngi ko, ngayon naman dahil nasa kilig. Ang dami naman nito. Baka kasi matagalan ulit yung balik ko sa syudad, kaya dinamihan ko na. Kung ganoon, ibig sabihin hindi ka naaalis. Tanong ko. Hindi na, sagot niya. Arthur. Mauuna na ako, nag-text na kasi si Mama, pagsingit ni Ira. Nakauwi na si Tita Helen.
Tanong ni Arthur. Oo, kagabi lang, sagot ni Ira. Ikumusta mo ako kay tita? Sige, makakarating kay mama.